Sa mga nagtatanong kung paano ko daw na patagos yung aking mini PC sa aking OLT. Bali itong OLT, dalawa yung pinapatagos ko dito. Itong PPPoE server ko is MikroTik, din itong Subvindo. Kasi may mga ilan-ilan kasi na nag-PPM sa akin kung working po ba. Yes po, working po mga boss. I-share ko na lang sa inyo yung aking setup or aking wiring setup ng aking mini server. So bali yung configuration nito mga boss is hindi ako makapag-share since hindi po ako yung nag-config nito. Bali yung wiring lang po yung ipapakita ko. So yes po, tumatagos po yung ating mga Subvindo sa OLT. So bali boss, nandito po yung ginagamit kong sa parts and components pa muna tayo. So yung ISP ko is Globe, ISP2 is PLDT. Din gamit ko na server para sa mga Vindo ko is mini PC. So Dell po ito, Dell 5070. Din ito yung gamit kong switch is unmanaged lang po. Hindi po ito smart switch na gamit ko. Din yung OLT ko is Bisol, Wampon, Jipon. Din yung server ng PPPoE ko is MikroTik. So bali yung configuration ng port ng MikroTik is yung LAN 1 is ISP1, port 2 is ISP2, then yung port 3 is PPPoE via LAN. So LAN, yung LAN, kung may mga PPPoE ako nga gusto ko ilan lang, so sa port 3 ako kukuha ng source. Since sa 4 po yung connection sa OLT, yung PPPoE. Then sa 5 po, ito yung management. So dito ako naglalagay ng LAN cable kung gusto kong may i-manage sa aking MikroTik. So umpisahan po natin dito sa ating ISP. Bali, yung ISP1 ko dito is pinatagos ko muna siya dito sa ating unmanaged switch. Then yung ISP2 ko is renekta ko na sa aking MikroTik. Then from the unmanaged switch, dito kinonek ko yung aking mini PC. Then dito din sa unmanaged switch, kinonek ko siya sa aking LAN 1 sa MikroTik, sa ISP1. Then yung isang port is kinonek ko dito sa GE1. Kumbaga ito yung magmamanage lahat ng flow ng connections. Siya yung magsusupply ng internet. Since yung ISP natin is nakakonect din sa unmanaged switch, bali yung unmanaged switch ko na ang magsusupply ng internet papunta sa aking MikroTik. Then yung unmanaged switch ko nakakonect sa mini PC, din siya din yung magmamanage ng aking mini Vindo papunta dito sa aking OLT. Then dito sa MikroTik, yung LAN 4 niya is nakakonect dito sa GE2. Kumbaga dito so pumapasok yung PPPoE natin sa GE2, din sa GE1 is dito pumapasok yung ating Subvindo. Bali sa PON na ito, PON 1, dito na itong PON is connected na to sa itong port na to is connected na to sa mother NAP. So bali mother NAP na to, tas doon sa mother NAP is doon ako nakakonect ng aking mga NAP box. Tas then doon naman po sa NAP box, for example, for example, ito yung NAP box ko. Pakita ko lang. May pigtail na yung NAP box. Kahit saang port po ito, mag-connect kayo, tagos po dito yung Vindo at saka PPPoE. For example, sa isang port, kumuha kayo ng PPPoE dito, pwede din. Then Vindo, pwede din. At kinagandahan dito is kahit sa isang port lang, pwede pagsabayin, palabasin yung ating PPPoE at Subvindo
nasa configuration na lang yan kung anong gamit yung modem. So sa akin kasi sa isang port is dalawa yung pinapatagos ko para maging malawak yung aking ah, window sa modem mismo ni AP o sa modem mismo ni PPPoE client. Pinapatagos ko din yung aking ah, window para maging malawak. Bali yung sa isang router ni client is dalawa yung SSID na lumalabas. Isang sa window o isa yung para sa window at isa SSID para naman sa client. Pero kahit ganto, for example, nakuha na nyo na yung wiring nito, hindi po basta-basta tatagos si mini PC sa Bisol kung yung configuration nito is mali. Kumbaga may configuration din ito na magma-match dito sa ating mini PC. Then ito naman yung EP dito sa port 5 is dito ako sa EP, kumbaga nag-aayos sa pinaka-tester ko to. Kumbaga kung may inaayos akong EP or mga 5v5, so dito ko kinokonek kung working pa ba yung EP or dito ako kukuha ng connection. So bali yan po yung ating connection mga boss. Then para mapatagos yung ating mini PC sa Bisol, dapat yung configuration nyo ng mga BLAN dito is lalagay din nyo sa mini Bisol. Sali yung configuration BLAN ko is from BLAN 10 is BLAN to 30. So dapat din yung Bisol natin is meron din BLAN 10 to BLAN 30. Sali 20 BLAN yung nakakuan dito, naka-config for sub window and window. Then yung BLAN 100 is para sa PPPoE. Kung walang BLAN to, kung walang BLAN ng hindi magmamatch yung BLAN ni kahit may ganito na yung setup nyo, kung yung Bisol nyo is walang BLAN para sa mga window, hindi po tatagos yung sub window natin o yung window natin sa ating OLT. So bali ito mga boss, ganyan po ang naging wiring setup ko po. Marami akong setup na sinubukan bago ko ma-achieve ganitong setup. Siguro mga 5 setup ata bago ko ma-achieve ito. So lahat po ng setup na sinubukan ko, ito lang po yung naging working sa akin at naging functionable. Smooth naman, walang problema sa internet connection sa distribution ng aking internet mula sa aking server papunta sa ating client. Basta nasa tamang splicing lang ng ating mga fiber optic. So ang gamit ko palang fiber optic is yung tatlong steel non-telco para sure na iwas putol sa mga telco. Kasi madalas yung mga pinuputol is yung may mga telco level. So sa ngayon yung gamit ko palang modem is IoT din 5x6, yun lang po. So sa susunod, pag mag-upgrade ako, papalitan ko na yun. May mas ilalagay pa ako ipapapalit ako na EP na mas maganda kaysa doon. So yan lang po, sana nakatulong sa inyo. So subukan nyo po yung ganitong setup niya. Baka mapatagos nyo. So make sure lang po yung Bisol nyo is may BLAN tag ng mini PC nyo. For example, yung mini PC nyo is BLAN naka-BLAN 50 to 60, then dapat yung Bisol nyo is meron din BLAN 50 to 60 para mag-match silang dalawa. So, para mapatagos nyo yung mini PC nyo sa Bisol. So, yan lang po mga boss. Sana nasagot ko na yung inyong mga katanungan. Subukan nyo na lang kung functionable o hindi. Basta itong setup, ito yung nagpagana para mapatagos ko yung mini PC ko sa aking Bisol. So, yan lang po mga boss. Sa susunod, pag dumating na yung modem ko, papakita ko naman sa inyo kung paano ko kino-configure na yung PPPoE router is pinapatagos ko din yun yung aking window. SSID ng aking window para maging malawak yung coverage ng aking mga
window. So yun lang po, at itong ganitong setup din po is kumbaga multi-bland na po ya. Auto select na po yung ganitong setup ko. Naka-auto select na po. Depende na din po sa configuration ng inyong server ng Windows. So yan lang po. Maraming salamat mga boss.